Ito ang isa sa pinakamalagim na nangyari sa araw ng Pasko. December 24, 2008 sa Covina, California, isang pamilya kasama yung mga kaibigan nila ang nagsiselebrate para sa parating na Pasko sa loob ng bahay nila. Itong bahay na to ay pagmamay-ari nila Joseph Ortega, 80 years old at Alicia Ortega, 70 years old. Kasama rin nila syempre yung mga anak nilang sina Alicia, Sylvia, Leticia, Charles and James na kasama nga rin yung mga apo nila sa kanilang mga batang-bata pa nga lang. Around 11:30 PM, pauwi na yung karamihan sa mga bisita nang biglaang may kumatok na nakasuot ng pang Santa Claus. Ito ay si Bruce Jeffrey Pardon, ex-husband nga ni Sylvia, at sa gabing yun, meron siyang malagim na gagawin. Sa pagpasok nga ni Bruce doon sa loob ng bahay, dito na nga siya nilapitan at binate nung pamangkin niyang si Katrina na 8 years old pa lang na tuwang-tuwa nga kasi nakapang Santa Claus siya. Pero imbes na yakap yung binigay niya, biningbing niya si Katrina sa may muka. Katapos ito, nagpaulan nga ng bala itong si Bruce doon sa mga taong nandoon sa loob ng bahay na tumakot nga sa kanilang lahat. Maya lang, dumating nga sina Charles and James para pigilan nga yung bayaw nila, pero unfortunately, hindi rin sila nakasurvive. Gitna ng gulo, nakita nga ni Leticia yung anak nga niyang duguan doon sa may sahig at nagulat nga siya na itong si Katrina, yung bata kaninang binengbing sa may muka, buhay na buhay pa, kaya naman binuhat niya agad ito at itinakbo palabas ng bahay. Sa loob ng bahay, tinuloy-tuloy nga ni Bruce yung panghahunting sa mga taong nandoon at dito nga niya makikita sina Joseph, Alicia, Sylvia, Alicia and Teresa na nagtatago sa ilalim ng lamesa. Kahit nagmamakaawa, dito na nga niya sila isa-isang binengbeng na tumapos sa mga buhay nila. Yung naubos na nga niya yung mga target niya, dito nga niya sinimulang sunugin yung buong bahay kung saan aksidente din niyang natamaan yung braso niya. Sa pagbato nga niya ng tangke na puno ng gas doon sa loob ng bahay, sumabog nga ito kung saan tinamaan nga yung pamangkin niyang si Michael Ortiz, 17 years old, na agad ding binawian ng buhay. Dahil sugatan na nga rin itong si Bruce at halos sunog na rin naman yung buong bahay, dito na nga siya nag-decide na tumakas. Pero sa grabe ng tama ng sunog sa buong katawan niya, dito na lang siya nag-decide na magpunta na lang doon sa bahay ng kapatid niya kung saan nagtago nga siya sa loob ng isang kwarto doon kung saan dito niya rin tinapos yung buhay niya. Lipas ang ilang oras, dumating din naman agad yung mga ambulansya at mga pulis doon sa bahay ng mga Ortegas kung saan bumungad nga sa kanila yung karumal-dumal na krimen. Sa kabuuan, 9 na tao yung binawian ng buhay ni Bruce sa gabing iyon at ang nakakalungkot pa dito, maituturing na rin niya tong mga pamilya eh. Sa 7 miyembro ng pamilya Ortega, si Leticia lang yung natirang buhay sa kanila kasama nga yung anak niyang si Katrina na himala namang nakaligtas at nakarecover naman sa nangyari sa kanya. Lumalabas sa investigasyon na hindi daw natanggap ni Bruce yung pagdidivorce nga nila ni Sylvia, dagdag mo pa nga yung problema niya sa pag-iisip na naging dahilan para magawa niya yung kasamaang ginawa niya. Siguro gustong-gustong gumanti nito ni Bruce kay Sylvia kaya naman yung tinarget niya yung buong pamilya nito sa gabing dapat masaya lang sanang natapos pero ayun nga, ito na pala yung huling gabi nilang kumpletong magkakasama. Ngayon, dumaan sa maraming therapy at nananatiling matatag si Leticia matapos nga yan nangyari sa pamilya niya. Ayon kay Leticia, sinusubukan daw niyang buhayin yung mga tradisyon ng pamilya niya lalo na tuwing magpapasko. Kaya naman tuwing Pasko, lagi nga siyang nagsisimba at pagkatapos nga niyang magsimba, dumidiretso siya doon sa may sementeryo para bisitahin yung buong pamilya niya.